Hello everyone and welcome back to another video. So syempre nandito pa rin po tayo sa Espanya. And for those of you who are new, my name is Arlene. I'm currently solo traveling dito sa Barcelona, Spain. And dito sa series natin, yung Life in Barcelona series natin, pinapakita ko yung parang remote worker life dito sa Barcelona, kung paano ko binabalance yung trabaho at saka sightseeing, mga ganyan. So if you guys are interested dito sa mga ganitong klaseng videos or kung interesado lang kayo kung paano yung buhay dito sa Spain, then please don't hesitate to subscribe. Panoorin nyo na rin yung mga previous na videos natin and let me know kung ano yung mga gusto nyo pang makita. So anyways, for today's video, wala tayong masyadong ganap kasi today is Monday and meron akong trabaho mamayang alas 3. So alas 12 na and ang kailangan natin gawin today is mag-grocery kasi wala na akong pagkain. Ubusan na ako ng mga tinapay, mga ganyan-ganyan. So medyo mahirap din kasi every Sunday close yung mga grocery. Meron kang mga makikitang mga parang mga 7-Eleven na mga stores na open pa, pero mas mahal kasi. Kaya inantay ko talaga na mag-Monday before ako magpunta ng grocery. So for today's video, yun yung gagawin natin. Itatry ko kayong isama doon sa grocery. Ang pupuntahan natin ay Mercadona, which is isa sa mga pinakamalaking grocery stores nila dito sa Spain. Para siyang equivalent ng Walmart ata kung ikukumpara natin siya sa US at saka sa Canada. So papakita ko sa inyo yung mga prices, tapos sa end ng video, tignan natin kung magkano yung total ko. And ang gino-goal ko is that yung bibilhin ko today is maglala siya ng isang linggo para at least makatipid tayo dun sa mga paglabas-labas, mga ganyan, para menos sa gastos. So yan yung agenda natin for today. So samahan niyo ako and let's go! Yan guys, nandito na tayo sa Mercadona. Parang madami pa atang tao kasi nga close nung kahapon. So magtingin tayo ng mga gulay-gulay at saka prutas-prutas. Tingin tayo ng mga karne. Pork, 407 siya. Hindi ko kasi alam kung ano yung pwedeng lutuin dito. Parang mas safe pag yun, patty. Patty na lang yung yung bibilhin natin. Siyempre, wag natin kalimutan ng queso. Ang dami nilang cheese dito, guys. Ano to? Yan. Tapos mura lang actually yung mga cheese nila dito. Pa-distract muna tayo ng very light. Eto, nakita ko to sa TikTok. Olive oil na cream. So marami silang mga ganito, tas mura lang. Eto, parang cream oil. So, yeah. Tapos pag mabaho yung paa mo, eto bilhin mo. 2 euros lang. Yan, meron din silang mga makeup. To 5 euros yung ano nila. Tapos, mga foundation. Magkano to? 8.95. Parang mas mahal. Paano ba ito ibabalik? Parang mas mahal siya. So, ang dami nilang cake. Oh, cute. Parang ang sarap nito. Mango. Ano to? Magkano yan? 9 euros. Tapos, eto, 9.50. Parang Oreo. Uy, ang cute. Cute niya, no? Wow. Ang sasarap, oh. Parang gusto kong bumili kaso mag-isa ko lang kasi hindi ko maubos yan. Sayang. Guys, next step natin, nandito ako sa Asian store. Naghahanap ako ng ramen kasi yun yung pinakamadaling lutuhin. Tapos itong mga to, o naghanap din ako ng dumplings. So ayan na guys, yung presyo ng mga dumplings nila, parang mga 4 euros. Ganun. Tapos meron din silang malalaki dito. Ito, ang mahal, ang mahal. 6 euros. Ang mahal nung mayonnaise.
Hello guys! So ayan, nakauwi na ako. Oh my God, ngarag na naman ako kasi ang dami na naman natin binuhat. Pero eto yung resibo natin. So papakita ko sa inyo kung ano yung mga binili ko tapos kung magkano yung presyo. Unahin natin dun sa Asian store na pinuntahan ko. Pero konti lang naman yung binili ko dito. Nag-crave lang talaga ako ng ramen. Tapos kasi kahapon maulan. Gusto kong kumain ng ramen kaso wala. So, yun yung binili natin, which is ito. Dito ko lang siya sa Barcelona actually nakita. Kasi parang walang ganito sa sa Montreal. Meron yung regular. So, ganyan siya, black. Pero hindi naman siya, mas spicy. Parehas lang din yung, yung lasa. So, tatlo yung binili kong ganito. Presyo nito is 150 euro. So, total nito is 3,450 yung ito. Feeling ko mas mahal to kasi sa Montreal makakabili ka ng isang pack na mga, hindi ko masyadong, mga $6 something yung price. Pero yun, 4 pieces na. Dito kasi wala sila yung isang pack talaga. So, isa-isa yung bili mo. So, yan siya. 150. Tapos, bumili na rin ako nito, yung Korean, favorite ko na Korean na chips. Mahal din to guys. Ano siya? Actually mali. 199 euros pala to. So, yung tatlong to is 597 euros. Mahal talaga siya. Tapos, eto naman, 150. 150 to. So, mahal din. Napansin ko kasi talaga dito sa Spain, mahal yung mga Asian na mga products. Siguro kasi walang masyado. Pero actually ngayon, mas marami na akong nakikitang mga Asian groceries. Kaso, very rare na meron silang mga Filipino ingredients. So, hindi ko alam pa kung saan ako makakabili ng mga Filipino foods. So, kung taga-Spain ka or Barcelona, please let me know sa comment section kung saan ako makakabili ng mga toyo, mga ganyan. Kasi gusto ko talagang magluto sana ng adobo kaso walang toyo. So, anyways, yun siya. I think ito lang yung nabili natin. 1, 2, 3, 4. Dun sa Asian store. Bumili pala ako nito, yung dumplings. Mahal din to 450 euros itong dumplings na to. So, mas mahal siya talaga. Pero, ito kasi yung mga mas madaling lutuin. Alam mo yun, pag nagtatrabaho ka, tapos wala na akong oras na magluto. So, at least ilalagay ko lang yan sa, i-fry ko lang siya or i-oven ko lang siya. So, madali na siya. So, next naman, yung sa Mercadona. Nag-give up na yung tinapay kasi nga yung kakabuhat ko, naglakad ako ng mga 15 minutes kasi nagpunta pa ako sa Asian store. So, mga 45 minutes din ako naglalakad. So, eto yung una natin binili. Super fresh pa, tsaka mainit. Yun yung gustong-gusto ko din sa mga groceries dito kasi makakabili ka talaga ng fresh na tinapay. So, ito is, magkano ba to? 50 cents. 50 cents lang siya guys. Ito, mura. So, ito yung mga mura dito. Tapos, bumili rin ako ng mga pastries dito. Medyo mahal Ito yung medyo mahal. Yung parang chocolate. Hindi ko alam kung ano ito sa Espanyol. Pero, tinapay siya na may chocolate. Ito is 80 cents. Bumili akong dalawa. Tapos, meron din akong nabili na parang, ang tawag dito, para siyang empanada. So, yung medyo mahal din. So, yan yung tinapay natin. Hulaan nyo guys kung magkano yung total nung natin, yung grocery natin today. Tapos, syempre, para pambalanse, bumili akong patatas. Hindi ko pa alam kung anong gagawin ko dito kasi trivia, hindi talaga ako nagluluto. Nakita ko merong patatas. So, sabi ko, bili akong patatas pero hindi ko alam kung anong gagawin ko. Maybe fries, ganyan, hindi ko pa alam. Pero, dalawa lang yung binili natin dito. Ano ba yung Espanyol ng patatas? Patatas din, di ba? So, ayun. 180. Ito. Ay, hindi. 133 euros pala tong patatas. So, 1.90 euros siya per kilo. Pero, hindi siya umabot ng 1 kilo, kaya 1.33 lang yung total natin. Tapos, syempre, yung aking paborito na breakfast,
Itong bacon na to. Ayan siya. Super sarap nitong bacon na to. So, yung bacon, ano ba yung Espanyol ng bacon? 240. So, itong bacon na to is 240 euros. So, in total, 480 euros itong dalawang to. Pero, okay na rin siya kasi tumatagal yung isang pack na to sa akin ng mga 3 to 4 days. So, parang more than 1 week to. So, hindi na masama. And bumili rin ulit ako ng isa pang tinapay. 99 cents. Diba? Mura. 99 cents lang to. Tapos tatagal na to ng mga 1 week siguro tong tinapay na to. So, super mura talaga. Siyempre, bumili rin ako ng beef. So, again, like, yung mga hinahanap ko is yung mga madaling lutuin. Yung isa-fry ko lang kasi nga hindi tayo nagluluto. 450 euros ito. At hindi na rin siya masama kasi 6 pieces. So, 6 pieces siya. Makakain din natin pang ilang beses. Tapos, bumili rin akong panghugas kasi wala na akong panghugas. Bumili rin ako nitong tinapay na to kasi meron akong biniling cheese. Pag gabi kasi minsan nagugutom ako, wala akong yung mga machicha-chicha. So, ito, madali lang din kainin with cheese. So, yan siya. Tapos, ito, ano siya, parang tinapay na merong cheese sa loob. So, medyo mahal to eh. Actually, isa to dun sa mga mahal na nabili ko. Ayun, 480 euros siya. Pero 480 grams, I don't know kung gaano yan tatagal sa akin. At, yeah. So, excited ako dyan. Tapos, ito na naman. Nakita ko to, mura lang siya. Mushroom. Pero hindi ko rin alam kung anong gagawin ko dito. So, ewan ko. Siguro gagawin natin, ilalagay natin siya sa itlog, gano'n, pang breakfast. Tapos, bumili ako ng Coke Zero. Wala sila yung yung parang ganito lang na medyo malaki. So, etong 4 pieces yung binili ko. So, eto, medyo mahal din. 540 euros. Pero, okay na din yan kasi for sure tatagal to sa akin ng mga 2 weeks kasi hindi ako masyadong umiinom ng Coke. Pag nagkikrave lang talaga ako, at least nandiyan na siya. Tapos, syempre, bumili tayo nitong queso blando. 224 euros. Ayan siya. Tapos, bumili rin ako ng guacamole. Una, avocado sana yung yung bibilhin ko. Kaso ang mahal. Nakita ko to dun sa tabi ng avocado. Ano lang siya, 180. Yung avocado parang 5 something euros. So, eto na yung kinuha ko. Gusto ko lang siyang tikman kung okay yung lasa. Pero usually kasi yung avocado, pinang-breakfast ko siya. So, parang avocado toast. Hindi ko pa na-try kung pwede yung guacamole. Pero almost similar naman, di ba? So, try natin siya kung gagana. Kung hindi, wala tayong choice kundi wag na lang bumili. Tapos, syempre, bumili rin ako nitong pang mouthwash. Yung Listerine nila, super mahal. Nagulat ako dun sa presyo kasi yung gantong kalaking Listerine, abot ng 5 euros. Naalala ko parang sa Canada, hindi naman umaabot kasi 5 euros, parang almost mga 9 Canadian. Yung mga gantong size, masyadong mahal. Eto, 1 something euro lang siya. So, syempre, ito na yung binili ko. Hindi naman kailangan mahal kasi parehas lang din. Tapos, bumili ako ng mozzarella. Masarap to kasi panglagay sa ramen, di ba? So, yan. Importante yan. Magkano ba yung mozzarella natin? Parang 224. 224. Tapos, lastly, bumili rin ako nitong, chicken na meron na siyang marinade. So, mura lang din to. 331 euros. Tapos, 0.5 kilos, half kilo siya. Pero marinated na rin siya. Tapos, madali na lang to kasi ilalagay ko na lang siya sa oven kung ifa-fry. So, at least nandyan na yan. So, magkano yung yung hula ninyo? Okay, so let me know kung magkano yung hula ninyo dito sa ating haul. So, habang hinahanap ko yung resibo natin, ilagay nyo sa comment section kung magkano yung hula ninyo dun sa total ng grocery natin. Okay, tan-tan-tan!
Okay. So, yung total natin, unahin natin dun sa Asian store. So, yung nabili ko dun, again, recap lang, 3 ramen, isang dumplings, tapos, ano pa nga yung nabili ko dun? Yung chips. Mahal. Ang total nyan is 11.97 euros. So, ilalagay ko din yung conversion sa Canadian dollars. Tapos, dun naman sa nabili ko sa Mercadona, ang total natin ay 39.35 euros. So, yun yung total natin for today. Parang umabot tayo ng mga 51 euros para sa lahat-lahat ng to. And hopefully, umabot to sa akin na more than 1 week, right? Kasi yun naman yung goal para makatipid ako, nag-grocery talaga ako and magluluto-luto na lang kahit hindi ako marunong magluto, nagtatry ako, tapos tinitiis ko na lang yung lasa. Pero that's for our video for today, guys. So, mag-aayos lang ako nitong mga pinamili ko, tapos magla-lunch ako, and then after that, magtatrabaho na ulit. So, I really hope you enjoyed yung video natin kahit maikli lang. Let me know kung ano pa yung mga gusto nyong makita dito sa buhay remote worker ko dito sa Barcelona, Spain. And I'll see you guys dun sa next video. Please don't forget to subscribe. Dumadami na tayo ng paunti-unti at medyo tumataas din yung views natin. From 10 views, umabot na tayo ng 20 views. Kaya maraming salamat. And I'll see you guys dun sa next na video. Bye!